matapos ang pagdalo sa pasasalamat OFW event sa Hong Kong ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kumalat ang balitang ipapaaresto na matapos di umano ang asyuan sa Interpol patungkol sa mga investigasyon ng mga di umano'y pagpatay sa kampanya kontra iligal na droga. Ng samot-saring reaksyon ang balitang kahapon pa hanggang ngayon pinagpafiestahan sa mundo ng social media matapos kumalat isang video clip na ito kung saan ay tila napakaraming pulis sa Davao City, particular na sa Davao Airport na tila minamanmanan di umano ang pagdating ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa Hong Kong para arestuhin dahil sa mga akusasyon ng extrajudicial killing. May mga nagsasabi na tila imposible daw na ICC or ilang arrest warrant mula sa International Criminal Court ang dahilan para arestuhin di umano ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil para mismo sa apo ni dating President na si Lance Castro, posibleng ang kasong isinampa ni General Nicolas Torre III ang dahilan kung bakit may 7,000 pulis sa Davao City. Ayon pa sa kanyang public post, kahapon pa po usap-usapan sa mainstream media at mga page hosts na kesyo may warrant na daw para kay Lolo Rodrigo Duterte ang ICC. Not sure pero alam din namin or alam naman natin na nagsampa ng kaso si Nicolas Torre Diwata at parang yun ang tinatrabaho nila ngayon. May nagsend ng video at pics sa akin, kuha ito doon sa airport sa amin kung saan nakita ang mga pulis na naka-battle gear. Nagdadatingan na naman sila. Di natin alam yung eksaktong gagawin nila sa lugar namin, kung sisilbihan ba ng warrant si Lolo or manggugulo na naman sila. Mga kababayan, maging alerto at magpamatsyag tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa at sa aming pamilya. Kayo lamang po ang kakampi namin ngayon at masasandalan. Just in case sapilitan nilang bitbitin at saktan ang lolo ko, mag-ingay tayo lahat at lumabas. Good evening, everyone. I'm sure you know the subject matter of our little meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. Interpol ka na ngayon. Ha? Wala ka namang sinasabing Interpol dati ah. Number 1 ka talagang sinungaling. Grabe. Imaginein mo mga lods. Sariling kababayan, Pilipino, dating presidente pa ng Pilipinas, hinayaan niyang dakpin ng ibang lahi. Oh my God, Mr. President. Dito pala litisin sa Pilipinas, Mr. President. Talagang dumating ka talaga sa point na ganyan ah. Ba din, no? Talagang yung mga hocus-pocus nyo. Grabe mga lods, no? Papaano kaya ni BBM nasisikmura yan mga pinagsasasabi niya? Nakipag-cooperate sila sa ibang lahi, nakipag-cooperate sila sa ICC. May pa-Interpol ka pa. Sabihin mo, ICC talaga yan. Tinatakot mo pa kami na pag hindi mo susundin ang Interpol, baka hindi tayo tulungan.
Ang ina, di ba? Napaka-weak mo talaga. Sa bagay, wala ka kasing bayag eh. Grabe mga lods, no? Halatang halata mo talaga na sobrang desperado ang admin ngayon. Imaginein mo, inabangan agad nila si Tatay Digong. Dun sa NAIA, wala pa naman silang arrest warrant. Di ba? Talagang itong gobyerno ngayon, wala man lang due process. Basta kung may gusto silang hulihin, huhulihin nila. Tapos, di ba? Nung nagbabasa na si Torre, binasa niya ang warrant, di ba? Sa cellphone. Ano to? Digital? Tapos nakakahiya talaga mga lods kasi, di ba? Yung binasa ni Torre, arrest warrant daw from ICC. Oh my God. Ano bang klaseng gobyerno ito, Bongbong Marcos? Talagang makikipagtulungan kayo sa mga puti? Sa mga dayuhan? Grabe. Talagang ipinush talaga nila no? Malaki sigurong bayad dyan. Baka dyan napunta ang pera ng bayan. Something fishy talaga, sa totoo lang. Lubos-lubusin mo na, BBM! Todo mo na, last mo na yan. Pag nakalusot pa dyan ang mga Duterte, lintik lang ang walang ganti talaga. Ayaw mo ng katahimikan, gusto mo ng gulo. And huwag tayong mag-alala mga lords, di ba? Si Tatay Digong, matalino, abogado. Alam niya yan. Pag-pray na lang talaga natin yung kaligtasan ni Tatay Digong at patuloy tayong mapagmatsyag sa mga nangyayari ngayon. Sa totoo lang mga lods, nakakalungkot. Yes. 'Di ba? Pero alam ko kaya yan ni Tatay Digong at alam ko nagsisimula pa lang ang laban. Grabe, natatawa na lang ako sa trip, no, ng gobyerno ngayon. The day nung rally sa Hong Kong, ayun naman yung araw na ewan ko anong trip ng gobyerno. Diba? Parang bigla ang all over the news. Diba? Parang ang nauna ata, Rappler, I think, na binalita na mag-i-issue na daw ng arrest warrant. Tapos, nag-post din si Laila de Lima. Then, eto na ang mga taga-gobyerno. Itong buwisit na J. Ruiz, sabi niya, we've heard that an arrest warrant has been issued by the ICC. We've heard! Just kinoo ka! Fake news ka, sir! Saan mo narinig? Kay Laila de Lima? Kay La Trillanes? Diyos me, yun ang gobyerno ngayon. So, ang gobyerno ngayon ay nakikinig sa mga sabi-sabi nila Laila de Lima. Tapos, ito na naman, si Claire Castro, no confirmation of issuance of warrant of arrest. Diba? Hindi yung magkatugma-tugma. Ito na naman, si Menardo Guevara, we have not received any notice or communication from the ICC. Ay, ginoo ko. Alam niyo mga lods, no, itong gobyerno ngayon, nakakatawa. Maawa kayo sa Pilipinas, mag-focus na lang siguro kayo para mabigyan nyo ng kwalidad na serbisyo, mapababa nyo ang mga presyo ng bilihin, di ba? Ang presyo ng bigas para sa mga kababayan natin kasi nahihirapan na sila. Tapos puro kayo ICC, puro kayo Duterte, hindi ba talaga kayo makakamove on? Kaya alam nyo mga lods, hopeless talaga yung government ngayon eh. Kasi tingnan nyo, diba yung mga trabahante ng gobyerno kung ano-ano ang kachismisan na pinagkakakalat. Eh kung titignan mo sa ICC website, wala naman dun. Hindi naman kasali si Tatay Digong sa aarestuhin or may warrant of arrest. Pastila. Okay, pag-usapan natin yung lumabas daw na TRO ng Supreme Court. Petisyon na isinampa ng mga abogado ni PRRD, kinatigan ng Supreme Court, temporary restraining order na wag munang gagalaw o yung pakikipagtulungan ng gobyerno natin sa ICC is wag muna kasi naisampa ng petition sa Supreme Court. Ang problema, nakasakay na sa eroplano si PRRD at saka si Secretary Midaldea. Ito, nasa loob na sila ng eroplano at so far, yung latest monitor ko, hindi pa naman nagte-take off. Ang tanong, makakahabol kaya itong TRO para ipakita doon sa, I don't know, kay General Torre ba o sa mga police? So, sayang kung ano. Ito, may post ang ABS-CBN. Just in, the Office of the Vice President confirms Vice President Sara Duterte is currently at Gate 1 of Villamor Air Base. OBP, she was denied entry though. Okay. So, baka ito na yung
Siya na ba ang may dala ng... Sayang kung hindi may habol kasi pag madala na ang Pangulong Duterte sa Netherlands, wala na. I don't know kung itutuloy pa ba ang pagdinig doon sa naisampang kaso o petisyon. Sige, tingnan ko muna yung kana. So, hindi papasukin si BP Sara doon sa Villamor Air Base. So, ibig sabihin, hindi pa naka-take off yung eroplano. So, mag-abang-abang lang tayo ng mga developments kung ano ba. May hinahanap lang ako. Ito, yung post ni Optic Politics. Breaking news. The Supreme Court granted the TRO petition of President Duterte and Bato de la Rosa, according to Attorney Raul Lambino. Kailang problema, wala yung TRO, yung actual copy ng TRO. Hindi alam kung sinong may hawak. Dapat maipakita ito kay sa PNP ba, sa General Torre o kung sino man ang nandun sa eroplano. So magbasa lang tayo sa comments. Too late, sinasabi ng iba. Sayang. Too late, the hero. Ano pa? Jermaine Bitoya, the plane, as long as it is still within Philippine airspace, can be directed to fly back. It's the Philippine Air Force job now to see to it that the plane lands on Philippine soil. Juliet Mendoza, praise the Lord, God is good all the time. Please help protect the Dutertes and the Philippines. Carolina Salvador, is this true? Please, we need authentic news. Sabi dito, Juan San Luis, too late. PRRD is now on the plane. Tony Taksamana, Alhamdulillah. Please serve immediately before they can bring Tatay Digong to the Netherlands. Eduardo Saison, please question the legality of the alleged ICC order and examine thoroughly its signatures appearing therein. Too late, the hero. Sayang. Benny Miranda, our judiciary is working. Yes. Kasi kapapay lang kanina 4:27 ng hapon. So malapit nang mag-close ang opisina, alas 5, no? Tapos inaksyonan kaagad, nagkaroon ng raffle. Then ito na balita ni Attorney Raul Lambino na may TRO na. Kaya ang problema, nasaan yung TRO? So, sana, dasal tayo, huwag munang mag-take off ang eroplano at maipakita yung kopya ng TRO. I don't know kay BP Sara kung nasa kanya ba ang TRO. Kailang hindi siya papasukin sa gate ng Villamor Air Base. So, antabayanan po natin ang mga kaganapan kung matutuloy bang ililipat na nila si PRRD papuntang. Ang balita kanina is dadaan muna siya ng Dubai. Stop over doon, ilang oras, pahinga, and then fly direct to The Hague.